Kami po ay nandito po sa inyong lugar. Sa ilang saglit kami po ay aawit ng mga makalangit na awitin. Hindi po kami nandito mga kaibigan upang magpakilala ng anong relihiyon o anong organisasyon. Bagamat kami ay sa isang church. Galing po kami ng Jesus the Gospel Church International. Kami po ay umiikot sa buong kainta at kami po ay nangangaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga awitin. Hindi po upang baguhin ang iyong relihiyon, dahil naniniwala po kami kaibigan na walang relihiyon na rini-require ng Panginoon upang makapasok tayo sa kaharian ng Diyos, kung hindi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi ng Biblia, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish but have an everlasting life." Kaibigan, ano man ang relihiyon mo sa mga oras na ito, hindi mo kinakailangan lumipat sa ibang relihiyon upang makamtan po natin ang buhay na walang hanggan, dahil ang Diyos ay nangako sa Kanyang mga salita. Ang sabi ng Panginoon, kung tatanggapin mo lamang ang Panginoong Hesus at magsisisi ng kanyang mga kasalanan, siya ay handang magpatawad sa bawat isa sa atin. Ulitin po ang sabi ng Biblia, ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. At kung sino man ang tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, siya ay magpapatawad at kalilimutan niya po ang ating mga kasalanan. Magandang hapon po. Para sa Panginoon, naniniwala kami na sa lahat ng panahon ng ating buhay, siya ay Diyos, siya ay nananatiling Diyos at siya ay mabuti. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa
dakilain ka sa buhay ko. Hindi magbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Amen. Ang sabi po ng salita ng Diyos, kaibigan, lumapit kayo sa akin lahat ng mga nabibigatan. Alam niyo po sa panahon ngayon ay maraming mga tao ang nawawala ng pag-asa. Ngunit kaibigan, ang sabi ng salita ng Panginoon, lumapit kayo sa akin lahat ng mga nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaibigan, kapag sa tao tayo umasa, maraming pangako ang tao. Kadalasan lahat ng panahon ay nabibigo po tayo, kaibigan, pero ang Diyos meron po siyang pangako. Ang sabi niya, lumapit kayo sa akin. No? Nag-aanyaya ang Panginoong Hesus. Ang sabi ng Biblia, lumapit kayo sa akin lahat ng mga nabibigatan. Nangako ang Diyos ng kapayapaan, kaibigan. Inuulit ko po, hindi po kami nandito upang manghingi ng donation. Wala po kaming mga supot-supot na umiikot dyan dahil naniniwala po tayo na ang kaligtasan na binibigay ng Panginoon ay libreng ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ang Diyos ay ibinibigay niya ang kaligtasan na libre. Ang sabi ng Biblia, hinubad niya ang kanyang pagkadiyos at siya'y bumaba rito sa lupa upang bayaran ang ating mga kasalanan. Kaibigan, mahal po tayo ng Panginoon. Kung meron kayong mga prayer request, o pwede niyong ibigay dito sa atin, at kami po ay nagagalak na ipanalangin kasama ninyo. Dahil naniniwala kami na ang panalangin ng isang taong naglilingkod sa Diyos ay pinapakinggan po ng Panginoon. Amen. Patuloy po kaming aawit sa Panginoon sa hapong ito. Sa anumang panahon ng aming buhay, ng ating mga buhay, sa dalamhati man o sa kasiyahan, sa pagpapala man, o sa kalungkutan, naniniwala tayong lahat na ang Diyos nananatiling tapat. Siya ay nananatiling buhay at siya ay makapangyarihan. Ako po ay nabalo sa edad na 25 years old, pero naniniwala po ako na ang Diyos ay Diyos ng aking buhay. Sa anumang pighati, sa anumang pasakit, at maging sa kaligayahan at sa pagpapala. At naniniwala ko na ang parehong Diyos na nagbigay sa akin ng pag-asa ay ang parehong Diyos na magbibigay ng pag-asa sa ating lahat, anuman ang panahon ng ating buhay. Hallelujah! Patuloy tayong awit sa Panginoon. Ikaw ay mabuti bawat sandali. Sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o may gugubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, tapat at pag-asa ng aming puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo.
pwede po nating ibigay dito. Meron po kami mga papel at ballpen dito. Gusto namin po kayong makasama sa pananalangin. Gusto namin makiisa sa kung ano man yung gusto nyong hilingin sa Panginoon. Ano man yung mga nais nyong idulog sa Panginoon, nais naming maging kabilang noon. Kaya inaanyayahan po namin ang bawat isa. Kung gusto nyo pong magbigay ng prayer request, open po yung basket namin dito. Hindi po yan para sa kung ano mang monetary o wala pong kaming hinihinging pera o ano mang kapalit. Ngunit tanging panalangin lamang po na gusto nyong maging kaisa po kami. Maraming salamat po. Sabi po sa Jeremiah 32:27, Ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Meron bang anumang bagay na mahirap para sa akin? Amen. Sa panahon na parang wala na tayong pag-asa, gusto tayong paalalahanan ng Panginoon ngayong hapon na ito, na walang mahirap sa Kanya, walang imposible sa Kanya, at walang sitwasyon na hindi niya kayang baguhin. Amen. Walang puso na hindi niya kayang i-restore. So, as we sing this song, let's declare in faith na sa Panginoon walang imposible. Na sa Panginoon, lahat ay kaya niyang gawing posible. Walang mahirap sa ating Panginoon. Hihigitan mo pa ang iyong ginawa kapag ikaw ang kumilos, may himalang mangyayari. Ako'y naniniwala kung nagawa mo noon, magagawa mo rin ngayon kapag ikaw ang nagsabi at ikaw ang Diyos mangyayari. Ako'y naniniwala. Yahweh, Yahweh, walang imposible sa'yo.
Yan po yung kadakalian ng pag-ibig ng Panginoon, kaibigan. Alam niyo po, ang pag-ibig ng Diyos ay kakaiba sa pag-ibig ng tao. Tayong mga tao ay minsan ay pinipili lang natin ang ating iibigin. No? Yung mga kaibig-ibig lamang. Pero ang Diyos, kaibigan, anumang mga kasalanan na nagagawa po natin, hindi man tayo tumatawag sa Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, kaibigan, ay hindi po nagbabago. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi po katulad ng tao na pabago-bago ang isip. No? Ngayon, gusto natin ang isang tao, bukas pwedeng kamuhian po natin. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos, kaibigan, ay hindi po nagbabago. Ito po yung dahilan kung bakit hindi pa bumabalik ang Panginoon. Hinihintay niyang bawat isa sa atin na magbalik loob sa Kanya. No, maraming mga tao ang hanggang ngayon ay hindi po naniniwala sa Diyos. Ngunit kaibigan, ang sabi ng Biblia, isang araw ay babalik ang Diyos upang kunin ang Kanyang mga pinili. At ito po ang maganda, kaibigan, magandang balita, kaibigan, na nais namin iparating sa bawat isa sa atin. Ang Diyos po ay hindi po namimili kung anong klaseng pagkatao meron po tayo. Kilala man tayo sa lipunan o hindi kilala, kaibigan, ang pag-ibig ng Diyos ay pantay-pantay na ipinaparating sa bawat isa sa atin. Kaya nga ang sabi ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, kahit sino, kahit sino ang sumampalataya sa Kanya, ay pagkakalooban ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ito po ang pangako ng Diyos sa lahat ng taong sumasampalataya. Kaibigan, bago dumating ang katapusan, hindi po pahihintulutan ng Diyos. O kung dumating man ang panahon ang pagbalik ng Panginoon o ang ating kamatayan, kaibigan, binibigyan po tayo ng Panginoon ng pag-asang magbalik loob sa Kanya. Inuulit ko po, hindi po relihiyon ang daan upang makasumbong tayo ng kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparuroon sama kung hindi sa pamamagitan ni Jesucristo. Hindi po relihiyon, hindi po simbahan, hindi po organisasyon, kaibigan, kung hindi si Jesus lamang ang daan. Inuulit ko po, hindi mo kinakailangan lumipat sa ibang relihiyon upang makamtan po natin ang kaligtasan, ang libreng kaligtasan na pinakakaloob ng Panginoong Jesucristo. Wala po tayong ibang gagawin kung hindi tanggapin ng Diyos bilang Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay, magsisi po sa ating mga kasalanan at manumbalik po sa Kanya. Kaibigan, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Tayo po ay patuloy na aawit sa Panginoon. For our next song, siya ang ating katagumpayan. And because of Him, we can stand strong kahit sa gitna ng mga pagsubok. Sabi sa 1 Corinthians 15:57, thanks be to God who give us the victory through our Lord Jesus Christ. So as we sing this next song, let's remind ourselves today na hindi tayo nag-iisa, nakasama natin ang Diyos. And the same God who won every battle para sa atin noon is the same God who is fighting for us today. Kaya naman kantahin po natin itong kantang ito. I've tried so hard to see it. Took me so long to believe it, that you choose someone like me to carry your victory. Perfect
Hallelujah. Sabi po sa Romans 5 verse 8, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, isinugo niya po ang kanyang bugtong na anak upang maligtas ka, maligtas tayong lahat. At dahil doon, tayo po ay nabigyan ng isa pang pagkakataon para minsan pang makasama ang Diyos sa isang buhay na walang hanggan kung tatanggapin lamang natin siya bilang ating Diyos sa tagapagligtas.
Marapat ka sa papuri, luwalhati pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Amen. Kapatid, wala kaming ibang nais kundi ang maranasan ninyo ang Panginoong Hesus. Wala kaming ibang hangad kundi makilala ninyo ang pinaglilingkuran namin na ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng aming mga awitin. Bilang patotoo na ako ay dating hindi nakakakilala sa Panginoon, nang makilala ko ang Panginoong Hesus ay nagkaroon ng direksyon ng buhay ko. At naranasan ko ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya naman gusto tayong paalalahanan ng Diyos sa gabing ito na mahal ka niya at kailanman hindi ka niya iniwan. Minsan pa po tayong umawit sa Panginoon. Hallelujah. This is our last song. Amen. At itong awitin na ito ay tungkol sa kabutihan ng Panginoon. Amen. Gusto kong malaman mo, kapatid, na ang kabutihan ng Panginoon ay hindi nakabase sa kung gaano kakabuti. Ang kabutihan ng Panginoon ay higit sa anumang bagay. Hallelujah.
Mga kaibigan, inulit ko po, nandito po kami hindi para magpakilala ng relihiyon o anuman ng organisasyon. Nandito po kami upang ipangaral ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga awiting makalangit. Kaibigan, anuman ang sitwasyon sa buhay mo, marahil araw-araw, siguro marami sa atin ang nawawala ng pag-asa. No? Pagka nagbukas tayo ng telebisyon, ng mga balita, marami tayong naririnig na mga kaguluhan, maraming mga lindol sa iba't ibang sulok ng mundong ito. Marahil ang iba sa atin ay nag-aalala, saan ba ang lugar na tayo ay ligtas? No, nag-aalala po tayo kung sakaling dumating ang lindol, ang anumang calamity sa daigdig na ito, saan pa tayo po pwedeng pumaroon na tayo ay makakasigurong ligtas? Mga kaibigan, nung bago umakyat ang Panginoon sa langit, alam niya kung ano yung sitwasyon ng bawat isa sa atin. No? Alam niya yung kalagayan na isang araw ay darating ang kahirapan sa buhay natin, ang kapighatian. Pero sa hapong ito, kaibigan, nandito kami upang ipaalala na merong Diyos na tunay na nagmamahal po sa atin. Ang sabi po ng John chapter 16 verse 33, ang sabi po ng Panginoon, makinig po tayo lahat. Ang mga bagay na ito ay sinalita ng Panginoon sa ating lahat upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Kaibigan, isang pangako ng Panginoon na pupwede nating ibigay ang ating pag-asa sa Kanya. Kaibigan, kahit saan tayo magtago, kapag dumating ang kalamidad, kahit maganda po ang tahanan natin, pag dumating po ang malalakas na lindol, pwedeng masawi po tayo. Maraming mga taong mayayaman ang hindi po nakakaligtas pag dumarating ang sakuna sa mundong ito. Pero kaibigan, mayroong pag-asang ibinibigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi man tayo makaligtas dito sa buhay na ito dahil ang sabi ng Biblia, lahat po tayo ay hahantong sa kamatayan. Wala pong isa man sa atin ang makakapaggarantiya na hindi darating ang kamatayan. Ang sabi po ng Biblia, kung nagbabasa kayo ng salita ng Diyos, ang buhay ng tao ay pwedeng umabot ng 70 years old lamang. At kung malakas ang ating pangangatawan, nadadagdagan pa ito ang sabi ng salita ng Diyos. Ang sabi po, ang ibig sabihin po ng Biblia, ang buhay po ng tao ay mayroong hangganan. Maraming mga mayayaman dito sa bansa natin na hindi po nakaligtas sa kamatayan. Sa kabila ng kanilang kayamanan, mayroong mga private doctors, mayroong mga hospitals, ang iba sa kanila, pero hindi po nila naiwasan ang kamatayan. Dahil ang sabi ng Biblia, kung paano hindi natin napipigilan ang hangin, ang pag-ihip ng hangin, ganon din po ang kamatayan darating po sa buhay natin. Pero kaibigan, mayroong pag-asa ang ibinibigay ang Panginoon. Ang sabi ng Biblia, ganon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Kanyang ipinagkaloob ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, hindi po relihiyon ang sagot. Hindi po relihiyon ang assurance ng kaligtasan. Maraming nangangaral ang salita ng Diyos, sinasabi nila, kapag hindi po kayo lumipat sa relihiyon namin, hindi kayo maliligtas. Kaibigan, hindi po yan ang salita ng Diyos. Marahil maraming nangangaral ng salita ng Diyos upang siguro mapuno nila ang kanilang mga simbahan. Pero ang sabi ng Biblia, ang kaligtasan na binibigay ng Panginoon, kaibigan, ay libreng ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil ang kaligtasan, kaibigan, ay regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pag sinabi po natin regalo, kaibigan, nakakatanggap tayo ng isang bagay na hindi po natin pinagtrabahuan.
Yan po ay regalo. At dyan po inaalin tulad ang kaligtasan na binibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi mo kinakailangan magpapako sa krus ng Kalbaryo, kaibigan, dahil binayaran na ng Panginoong Hesus ang ating kaligtasan. Dahil kung pagtatrabahuan pa po natin ang kaligtasan, kaibigan, hindi po yan libre. Ngunit ang kaligtasan ay tinuturo ng salita ng Diyos ay libreng ipinagkakaloob sa Panginoon, ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ngayon hapon po, isang katanungan ang nais naming iwan sa inyo. Kung dumating ba ang kamatayan, na lahat naman tayo ay hahantong sa kamatayan, kaibigan, handa na po ba tayong humarap sa Panginoon sa kanyang paghuhukom? Nakakasiguro po ba tayo na tayo ay makakapasok sa kaharian ng Diyos? Marahil marami ang nagtatanong sa atin, wala namang nakakasiguro. Maraming nagsasabi sa atin na walang nakakasiguro na tayo ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang salita ng Diyos, kaibigan ay nagpapatunay. Nakakasiguro tayo na makakapasok tayo sa kaharian ng Panginoon. Walang iba, wala po tayong ibang gagawin kung hindi magsisi sa ating mga kasalanan. Lumayo po tayo sa pagkakasala. Tanggapin si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang sabi ng Panginoon, ipagkakaloob ng Panginoon ang kaligtasan na libreng ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaibigan, hindi po natin alam kung kailan tayo babawian ng buhay. Okay lang sana kung alam natin maya-maya ay mamamatay tayo. O pwede pa tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Ngunit kaibigan, ito po ang katotohanan na nais naming iparating sa bawat isa sa atin. Kapag dumating po ang kamatayan sa isang tao na hindi po tayo nakapagsisi sa ating mga kasalanan, hindi po natin tinanggap ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, kaibigan, ang sabi ng Biblia, mayroong impyernong naghihintay po sa bawat isa sa atin. Ang impyerno po, kaibigan, na hindi po papangarapin ng tao na puntahan, dahil ang sabi ng Biblia na once ang tao ay makarating sa impyerno, ang impyerno po ay isang lugar ng kaparusahan na ibibigay ng Panginoon. Wala na pong pag-asang makaligtas doon. Ngunit kaibigan, mayroong plano ang Diyos. Mayroong libreng kaligtasan na ipinagkakaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo Jesus. Kung saan ka man naandun ngayon, kaibigan, naririnig mo ang salita ng Diyos ngayong hapong ito. Tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Hindi po relihiyon. Marami po sa atin na nilinlang ng mga nangangaral ng salita ng Diyos na tanging sa pamamagitan ng relihiyon tayo ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaibigan, hindi mo kinakailangan lumipat sa ibang relihiyon upang maligtas po tayo. Dahil nangako ang Diyos na pagkakalooban tayo ng buhay na walang hanggan. Nandito po kami, kaibigan, hindi para kumbinsihin ka. Nandito po kami upang ipangaral ang salita ng Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, ipangaral ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan. Dahil alam natin malapit nang dumating ang Panginoon. Sino po sa inyo ang gustong tanggapin ng Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Marahil nahihiya po kayo sa inyong katabi. Kinakausap kayo ng Panginoon. Alam ko maraming kinakausap ang Panginoon sa hapong ito. Wala po tayong ibang gagawin kung hindi magpakumbaba sa Diyos. Tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa iyong kinaroroonan po pwede tayong manalangin. Panalangin ng isang taong nagsisisi sa harapan ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, maliban na lamang kung ikukumpisal natin ang ating mga kasalanan sa Diyos, siya'y tapat na magpapatawad sa bawat isa sa atin. Saan ka man naandun ngayon, pwede kang sumunod sa maikling panalangin, kaibigan. Pwede nating sabihin, Panginoong Jesucristo. Pwedeng sumunod kayo sa maikling panalangin. Sabihin natin, Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon
at tagapagligtas ng aking buhay. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng mga kasalanang nagawa ko sa buong buhay ko. Pumasok kayo sa buhay ko. Magmula sa araw na ito, sa iyo na ako maglilingkod. Panginoong Hesus, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At magmula sa araw na ito, susunod na ako sa iyo. Sa pangalan ni Hesus. Amen, kaibigan. Kung sumunod ka sa maikling panalangin, hindi mo tinanggap ang relihiyon. Kung hindi tinanggap mo ang kaligtasan na nanggagaling sa Panginoon. Inuulit ko po, kami po ay nangangaral ng salita ng Diyos sa buong Cainta. Salamat sa Panginoon, maging sa ating butihing barangay captain sa lugar na ito. Maraming salamat sa pagpahintulot at pagpalain nawa ang iyong panunungkulan. Ang Diyos ang magbigay ng karunungan upang mapangasiwaan mo ang lugar na ito na mayroong takot sa Panginoon. Maraming salamat po kaibigan at pagpalain po tayo ng Panginoon. Maraming salamat po. Magandang hapon.